Adbyento o Advent. Advent comes from the word Adventus, na ang ibig sabihin ay arrival or coming. Amen. Pero, sino po yung darating? Yun siguro yung magandang tanong. Sino ba yung mag-a-arrive? Sino ba yung coming? Coming of whom? Arrival of whom? Arrival or coming of Jesus. Amen. Siguro po, sabi ng liturgy, sabi ng liturhiya, meron daw pong dalawang pakpak ang Adbyento. There are two wings of Advent. The first wing of Advent is the first coming of Jesus. At ito nga po yung pinaghahandaan natin. At ito nga po yung inaalala o ginugunita natin. Ito alam na alam natin kung kailan. December 25. We commemorate the first Christmas that happened 2,000 plus years ago. December 25. Amen? And the second wing of Advent is no other than the second coming of Jesus. Ang tawag po natin doon, parusia. Sabihin nga natin, parusia. Medyo lakas natin, parusia. Ito hindi natin alam kung kailan. At walang makapagsasabing darating na nga ang ating Panginoon. Amen? In some parts of the Bible, sinasabi ng mga propeta, lalo na ni Isaias, ang parusia o ang muling pagdating ng Panginoon ay parang pagdating ng isang panganganak sa babaeng buntis. Hindi alam kung kailan. Ngayon po kasi alam na natin kung kailan tayo manganganak eh. Amen? Pero dati po, hindi nila alam kung kailan darating ang panganganak ng babaeng buntis. Minsan lang ako magkwento. Minsan daw po ay merong isang babae, ko alam kung nakwento ko na to sa inyo. Minsan daw po may isang babaeng nanganak sa hagdan ng ospital. Di naiiyak siya. Nakita siya nung nurse. Sabi nung nurse, Mrs., ba't po ba kayo umiiyak? Sabi nung Mrs., kasi po, Father, nanganak po ako sa hagdan ng ospital. Nakakahiya po. Iyak siya ng iyak. Nakita na po nila ang lahat. Sabing ganyan. Siyempre, gustong aluin ng nurse itong misis. Sabi nung nurse, naku misis, wala po yan. Last year nga po Yun pong misis, nako, nanganak po sa pintuan ng hospital. Nakakahiya po yun. Nakita po ng mga tricycle driver, nakita po ng mga janitor, lahat po nakakita nung itinatago nung misis. Mas lumakas yung iyak nung misis. Ako rin po yun. Ako rin po yung nanganak na yun. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, the second coming of Jesus that we do not know. Hindi natin yun alam. That is why, my dear friends, Advent is an invitation to prepare for the coming of Jesus. Not only in Christmas, but His second coming. Siguro po ang magandang pagnilayan sa umaga pong ito, paano ba tayo makakapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon? Paano ba natin mapapaghandaan ang kanyang muling pagparito? 3 punto ang nais ko pong pagnilayan sa umagang ito. 3 mahahalagang focus ng ating paghahanda. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na you must focus on your
priorities. Sabihin nga po natin, priorities. Medyo lakas natin, priorities. Very good. Ano pong sabi sa atin ng ating mabuting balita? Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan. Huwag magumon sa paglalasing. Huwag magumon sa kahit ano, because your priority is Jesus. Mag-ingat kayong huwag malasing. Pag nalasing kayo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Huwag kayong magpakatakaw. Sapagkat pag matakaw kayo, malilimutan ninyo ang Panginoon. Amen? It is as if we are being reminded to focus ourselves on our priorities. Tatanungin ko po kayo, what are your priorities ba sa mundong ito? O yung mga nanay, lagi ko pong sinasabi sa inyo ito, yung mga nanay, ano ba ang tungkulin ng mga nanay? Mag-alaga ng mga anak. Kapag ka po Facebook na lang kayo ng Facebook, at nalilimutan na ninyo ang inyong mga anak, mali na po yan. Focus on your priorities. Amen? Yung mga tatay, ano ang ginagawa ng mga tatay? Bunso, halika. Tatanungin kita. Ano ang ginagawa ng mga tatay? Walang ginagawa ang mga tatay. Kita naman ninyo. Diba? Tumahimik na lang. Kahapon po, sabi nung kahapon nasa Santa Ritang matanda ako, ano ang ginagawa ng mga tatay? Sabi po nung isang bata, cellphone lang po ng cellphone. Mga kapatid, kapag ka-cellphone ka lang ng cellphone at nalilimutan mo yung trabaho mo, that's wrong. Amen? Sabi nga ng mga kabataan, very wrong. Maling-mali. Why? Because we can only prepare for the coming of Jesus if we focus on our priorities. Amen. What are your priorities in life ba? Kung ang priority mo, maging magaling na abogado, kung ang priority mo, maging magaling na guro, kung ang priority mo, makatapos sa pag-aaral, you can easily unload everything that hinders you from your priorities. Amen. Amen. Gusto mong maging mabuting tatay, di bitawan mo yung illicit relationships. Gusto mong maging mabuting nanay, di bitawan mo yung mga illegal affairs. Gusto mong maging mabuting tao, pwede, mag-focus ka. Ako, gusto kong maging mabuting pari. Kapag ka po ako, bilang pari, hindi na po nagsesermon. Pagalitan niyo po ako. I am a failure. Kapag ka po ako, TikTok na lang ng TikTok. Pagalitan niyo po ako. Hindi po yan gawain ng pari. Amen. But, you must remind yourself at all times, always, every time, focus on your priorities. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Ikalawa, focus on improving yourself. Sabihin nga natin, improving yourself. Medyo lakas natin, improving yourself. Very good. Focus on improving yourself. Ano pong sabi ng ating ikalawang pagbasa? Hoy, mga anak, pagbutihan ninyo ang inyong buhay. Pag-igihan ninyo ang inyong pamumuhay. Sabi ni San Pablo yan sa mga taga-Tesalonica. Hindi ko po salita yan. Anong sabi pa ni San Pablo? Sapagkat pag pinagbutihan ninyo ang inyong buhay, mapaparangalan ninyo ang Panginoon. Tanungin ko po kayo, this past year, ngayon po kasi ang New Year ng simbahan. Ngayong first Sunday of Advent is the New Year of the Church. Hindi po January 1.
Nagpalit na po tayo ng kalendaryo ngayon. Tanungin ko po kayo, this past year, have you improved yourself? Mas naging mabuting tao ka ba? Mas naging mabuting nanay ka ba? Mas naging mabuting tatay ka ba? Mas naging mabuting pari ba ako? Mas naging mabuting inhinyero ba kayo? Abogado ba kayo? Guro ba kayo? Mas naging mabuting Kristiyano ba kayo? We can only prepare for the coming of Jesus in Christmas and in His second coming if we improve ourselves. Hindi po pwede yung, sapat na akong ganito. Hindi pwedeng ganun. Okay na to. Hindi pwedeng ganun. Mga kapatid, the call is to improve yourself. Kung tatanungin ko po kayo, dahil ngayon ay New Year ng simbahan, what's your New Year's resolution? How will you improve yourself? Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sagutin po ninyo sa inyong isip. Sagutin po ninyo mamaya sa inyong pamilya. Have I improved myself? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikatlo, ano po ulit yung una? Focus on your priorities. Ikalawa, focus on improving yourself. At ikatlo, focus on promoting peace. Sabihin nga po natin, promote peace. Medyo lakas yun naman. Promote peace. Very good. You must focus on promoting peace. Ano pong sabi ng ating unang pagbasa? Pagdating ng Panginoon, siya ang katwiran. Siya ang katarungan. Maririnig po natin sa mga susunod na mga pagbasa, ang tawag natin sa Kanya'y prinsipe ng kapayapaan. It is as if we are being reminded to always promote peace. Bakit? Hindi kasi darating ang Panginoon sa mga magugulong bahay. Hindi kasi darating ang Panginoon sa mga nagsisigawang mag-asawa. Hindi kasi darating ang Panginoon sa palagi na lang nagsisikmatan na mga magkakapatid. Hindi kasi darating ang Panginoon sa magulong trabaho. Hindi darating ang Panginoon dun. Sus Mariosep naman, sino bang may gustong dumating sa mga magugulo? Kaya nga, the question posted earlier is, how can we prepare for the coming of Jesus? And then you promote peace in your workplaces, in your family, in your homes, in your groups, even in your chats, group chats. You focus on promoting peace. Bakit? Because, sabi nga, if we do not have peace, I doubt if you can recognize the coming of Jesus. Sigawan kayo ng sigawan, mapansin nyo kaya ang Panginoon? Sige nga. Murahan kayo ng murahan mapansin nyo kaya ang Panginoon? Kaya nga, mga kapatid, ang palaging panawagan po ng Adbyento, ituwid ang daan. Iayos ang mga relasyon. Iayos ang mga ugnayan. Kung kailangan mag-sorry, edi mag-sorry. Nakakabawas ba yun ng kagandahan? Hindi naman. Nakakabawas ba yun ng kayamanan? Hindi naman. Nakakadagdag pa nga iyon ng pagkatao. Sapagkat ang mga taong sanay humingi ng tawad, sila'y mga kinalulugdan ng Panginoon. Tanungin ko po kayo, meron pa ba tayong dapat iayos? Mga ugnayan, mga relasyon. Ngayon pa lang, unang linggo ng Adbyento, you must focus on promoting peace. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.
How can we prepare ourselves for the coming of Jesus in Christmas? In His second coming, 3 punto. Focus on your priorities. Focus on improving yourself. Focus on promoting peace. Sabi po ng isang kanta, "Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me." Tinatanong tayo ngayon ng Panginoon, are you still mine? Akin ka pa ba? Kaya ko pa bang pumasok sa puso mo? Kaya ko pa bang isilang sa buhay mo? Kaya ko pa bang pumunta sa pamilya mo? If your answer is yes, salamat sa Diyos. But if your answer is, teka lang po, Lord, aayusin ko lang po. You must start now. Let us, my dear friends, implore the love of God. Implore the strength that comes from God. Hingin natin ang Kanyang lakas upang tayo'y tunay na makapaghanda sa Kanyang pagdating.